MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News. Security protocol sa mga mall at casino, pinaparipaso ng PNP. Gunman sa Resorts World Manila, biktima ng rent-tangay scheme. Pagwasak at pagsunog ng mga armadong kalalakihan sa isang simbahan sa Marawi City, nakuna ng video. Traffic enforcer na lumabag sa batas trapiko, todo iwas sa naperwisyong motorista. Pagpapasagasa ng mga batang lansangan sa mga motorista, umano'y modus upang makapangikil ng pera. Panukalang palakihin ng subsidiya para sa mga teaching materials ng mga guro, lusot na sa Senado. Ano-ano ang pag-atake ang ginawa ng ISIS na gumawa ng ingay sa buong mundo? Ilang Arab nations pinutol ang ugnayan ng Qatar, panic buying nararanasan na sa Doha. Cavaliers muling tinambakan sa Game 2 ng NBA Finals. Kakaibang snorkel mask na imbento. Half-brother ni Pia Wurtzbach na si Alexander, tinawag ding sinungaling ang beauty queen. Kapatid ni Pia Wurtzbach na si Sarah, binweltahan ang kanilang half-brother. Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Isang breaking news, na-recover ng Philippine Marines ang NASA 52 milyong pisong cash at 27 milyon na halaga ng tseke sa isang bahay sa Marawi City habang nagsasagawa ng clearing operations sa Mapandi Bridge. Ayon sa mga otoridad, ang bahay ay abandonadong machine gun post ng Mauti Group. Sa ngayon, na-turn over na ang pera at mga tseke sa Joint Task Force sa Marawi City para sa safekeeping. Halos 14 na araw na simula ng sumiklab ang kaguluhan sa Marawi na nagsimula pa noong Mayo 23. Pag-usapan na po natin ang live poll na nangyari kahapon. Kahapon po, nagsagawa ulit ang DZRH Television ng live poll sa tanong na, sa iyong palagay, safe pa ba ang mga malls at hotel sa mga terorista? Sa loob lamang ng isang araw, mabilis na inulan ng mga boto ang live polls kung saan nakakuha ng mahigit 1,600 votes ang mga nagsabi na para sa kanila, ligtas pa rin sila sa mga malls at hotels, habang mahigit 100 naman ang nagsabi na takot na silang pumunta sa mga hotel at malls dahil pakiramdam nila ay hindi na sila ligtas. At sa isa pang live poll question sa tanong na tama ba ang ginawang pagtaas ng CHED at DepEd sa matrikula ng mga pribadong paaralan, mabilis na umani ng votes ang mga nagsabi na yes o tama lang na pumayag ang CHED at DepEd na magtaas ng matrikula ang mga pribadong paaralan na nakakuha ng mahigit 2,500 votes, habang halos 500 lamang ang hindi sang-ayon sa naging desisyon ng CHED at DepEd. Samantala, para naman sa ating ongoing live poll dito pa rin sa DZRH News Television, ang tanong ay, payag ka ba na ipagbawal na ang lahat ng Pilipino sa lahat ng kasino at hayaan mga foreigners na lang ang maglaro? At sa kasalukuyan, nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens o sa inyong mga cellphone screens ang paggalaw ng mga boto ng mga pabor na ipaubaya na lamang sa mga foreigners ang pagpapalaro sa mga kasino. Gayun din ang hindi naman pumapabor sa ideyang ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating butuhan, kaya't may chance pa kayo para maipahayag ang inyong opinyon at makialam na sa isyu ng lipunan.
at sa botohan po ito. Ika nga, vote wisely. Seguridad sa mga mall at casino, pinaparipaso. Ramdam nyo pa rin ba na safe kayo kapag pumupunta kayo sa mga malls, hotels at casino? Pues, hindi ito ang palagay ng Philippine National Police. Kaya inirekomenda nila na mas paigtingin ang seguridad sa mga matataong lugar. Kung anong klaseng paghigpit ang dapat gawin ng mga mall sa mga casino at hotel owners, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Pinarerepaso ng Philippine National Police sa mga casino, hotel, gayon din sa mga mall at iba pang kahalintulad na establishmento ang kanilang security protocol. Sinabi ni PNP spokesman Chief Superintendent Jonardo Carlos, layunin ng hakbang na maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya sa Resorts World Manila. Ayon sa opisyal, dahil ang krimen ay maaaring mangyari sa hindi inaasahang pagkakataon, mahalaga na maging alerto sa lahat ng oras ang mga security personnel, lalo na sa mga malalaking establishmento. Kung yung kanilang security protocol will work in a particular situation, hindi mo natin kasi masasabi na ito hindi mangyayari dyan. So, we think of situation at titingnan kung paano nila susulbahin o paano sila mag-react. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Lone gunman sa Resorts World Manila, biktima rin pala. Tulad ng 37 katao na biktima ng lone gunman sa Resorts World Manila, iginiit ng misis nito na nabiktima rin ang kanyang asawa. Pero this time, ang nakabiktima naman sa kanyang mister at nagtulak para maging adik ito sa sugal ay ang tinatawag na rentangay gang. Kung paano, alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Iginiit ng naiwang byuda ng gunman sa Resorts World Manila na isa sa mga dahilan kung bakit sila ng problema sa pera ay dahil sa rent-tangay scheme. Ayon sa asawa ni Jesse Javier Carlos na si Angelita, nakita ni Jesse na lumaho na parang bula ang kanilang mga ipinundar matapos maisahan ng rent-tangay gang. Nagtayo ng casino financing business si Jesse para makaipon ng kapital at makabili ng mga kotse, pero ilang beses umanong nalugi si Jesse at napilitang ibalik ang kanyang nabiling kotse dahil nakaw raw ito. Hanggang sa si Jesse na mismo ang nalulong sa pagsusugal at napadala sa Resorts World Manila. Batay sa mga pag-aaral, madalas naaadik sa sugal ang mga taong problemado dahil nagsisilbi itong escape o pahinga mula sa realidad ng buhay at makukonsiderang pathological coping mechanism. Payo ng mga dalubhasa sa mga naaadik na sugal, sumailalim sa therapy kung hindi natatagalan mapigilan ang sarili sa pagsusugal. Magpatingin sa doktor para mabigyan ng antidepressant medication o mood stabilizer at sumali sa mga self-help groups. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, paano nga ba mas mapapaiting ang mga seguridad sa mga malls at hotel? Nasa linya po natin ngayon si General Enrique Ike Galang, Chairman po ng Social Advisory Council. General, magandang araw po. Magandang umaga sa iyo, Dennis, at sa iyong mga tagapakinig. Opo. At tagapanood pala. Opo. General, maraming kumakausap sa inyo, maraming nag-i-interview sa inyo. Paano ho ba natin mapapaigting yung mga seguridad? Siguro yung first question, lahat ho ng security agency ho sa Pilipinas ay dumadaan po sa inyo, sa SOSYA po? Sa SOSYA po, ako po ay chair ng Advisory Council. Apo. Hindi po ako SOSYA. Ang head po ng SOSYA, si General Espino po. So... Kung natanong niyo po kung paano mapapaigting, actually po, standing SOP ito, if you are going to do it professionally by the security provider, bago mag-post ng guards, dapat may security survey. And para makita ano ang mga weak points where the provider can strengthen. And then yung result ng security survey, pinipresent sa kliyente, sa management.
Unfortunately Dennis, with my 30 years of experience in the industry, na kokonti lang bilang sa daliri yung mga klienting gagawin yung nirekomenda mo na nakita mong mga weak points. Dahil karamihan sa kliyente, it is also unfortunate, ang pananaw sa security, expense, hindi investment. If you will notice, one classic example right now, yung mainit na issue, Resort World. Nakita natin sa CCTV na si Jessica Carlos hindi pumasok doon sa entry na may walk-through metal detector. Kung hindi sa katabi na maluwang na pag-exit. In fairness to the Navy Guard doon, hinabol siya. Okay. Pero natakot dahil nung pinakita na yung high-powered firearm. No? So ang point eh, makikita mo, walang obstacle doon sa exit eh. So madaling pumasok doon, ituhin mo lang yung nag-check doon sa entry, eh makakapasok ka na sa exit, lalo na kung may hawak kang baril. So maluwang. Walang obstacle. Pangalawa, time and time again, even yung regulatory body natin ng PNP SOSIA is advising the clients na sumunod doon sa basic requirements ng safety and security. However, walang sanction ang regulatory body kung ang mga clients hindi susunod. Dahil ang sanction lang ng PNP SOSIA, yung regulatory body, is over the security agencies and over the security guards and security officers. So siguro timing ngayon ang nangyari, mulat ang lahat ng tao, lalo na yung mga mambabatas natin, na it's about time na visit natin yung batas natin na enacted 1968. At that time, wala pang terrorism and transnational crime. So ngayon, ang dami ng development. So it's about time for us to revisit and really, ako hindi ko nga tatawaging amendment, but come up with a new law. New law on na kasi security industry. Kasi general, ang tanda na pala niya, 1968. Oo, 1968 pa. Napakatanda na. Saka, ito general ewan ko, lahat nagsasabi, ultimo yung mga netizen, ultimo yung mga security sa loob, hindi nila alam kung anong gagawin, general Well, actually, ito yung isa sa mga tinututukan ngayon ng PNP SOSIA, led by General Espino. Yung training. Kasi alam ng SOSIA, kaya nga tinututukan nila, sa katunayan may mga napasara na nga sila ng training school, saka security agency, medyo masasabi ko na hausyaw yung mga training ng iba. In fact, to be frank and honest about it, meron pang na-appearance ng training. So merong binubuo ngayon na sistema ang SOSIA para sa ganon masigurado natin ang properly train ang lahat ng security guards and security officers. In fact, they already came up with qualification standards sa security guards, sa security supervisor, sa security officer, even sa security consultants. So dahil sila ang licensing office. So meron ng qualification standard. Kaya yung isang advantage, pero nakakalungkot dahil masama yung nangyari, pero advantage in the sense na namulat ang lahat pati mga private clients, pati mga ang kongreso natin, na it's about time that we have to act immediately para hindi na mangyari yung nangyari sa Resort World. Okay, General, siguro hindi na kailangan na eksperto para sabihing bumagsak ang Resorts World dito sa security na dapat supposed to be na gagawin po nila. Ano po ang pwedeng mangyari? Ano ho ang pwedeng advise sa PNP SOSIA? Wag na silang bigyan ng permit? Well, actually, yung sinasabi mong permit, ang SOSIA ang nagbibigay ng license to operate ng security agency, hindi sa casino. Kasi ang casino, ang regulatory body nila, PAGCOR. But again, with all due respect to PAGCOR, if you will look at its mandate, it's only for the gaming aspect, not on the security of the entire facility. Tama po yan. Isa rin po yan sa mga itatanong ko, bakit na hawak ng PAGCOR yung security sa loob? Well, hindi. Actually, ganito yan PAGCOR nagbibigyan ng prangkisa. So kung ikaw yung Resort Board, nagkaroon ng prangkisa to operate a casino, yung franchise holder na yon, siya naman ang kukuha ngayon ng private security provider. Unfortunately nga, yun ang nabanggit ko, most clients, hindi ko sasabihin na ganun yung Resort Board, I do not have personal knowledge, but most clients, ang pananaw sa security, gastos, di investment, kaya nagtitipid. Okay. So, ibig sabihin, sir, na 20 ang guard, gagawin na lang 10 or even 5.
Oo. Kasi tapos masisisi pag may nangyari security agency. Oo. Yun nga ang puntos ko eh. Oo. To do it professionally, may security survey na ipipresent sa kliyente. Opo. But most of the time, hindi nasusunod yon. So, dahil nga nagtitipid. Oo nga. So, dapat maiba yung pananaw na hindi siya gastos kung hindi investment, yung Oo. security. Oo. Pangalawa, katulad namin, ang ginagawa namin, may requirement din kami sa kliyenteng kukuha sa amin na ang requirement namin, lahat from the top honcho down to the lowest rank and file, mag-undergo ng security awareness seminar para maintindihan nila ano yung ginagawa ng gwardya. Kasi pagka nag-cap-cap na yung gwardya, nag-check ng mga bag, ng mga luggages, ang pananaw na hindi nakakaintindi ng security, abala. Pero kung naiintindihan mo, matutuwa ka pang ginagawa ng guard yun dahil secure ka pagpasok mo. Oo, tama yun. Oo. Kaya kailangan aware ang lahat dahil ang security hindi lang responsibility ng security provider, kundi it is the responsibility of everyone. Oo. So, sino mo ang mas dapat habulin dito? Yung security agency o yung Resorts World? I would say both. Oo. Kasi medyo nagtipid. Nakita mo nga, walang obstacle man lang sa exit. Kaya doon dumaan si Jesse Carlos. Marami lang anduwang, di ba? Hindi pinababayan lang kasi iniisip nila siguro palabas na eh. What kung nagnakaw naman yung mag-exit? Sino mag-check? Papansin mo, hindi na sinecheck yung exit eh. Pero kayo, sir, even that one is crucial eh. Kung kayo tatanungin, General, yung security ng Resorts World, bibigyan natin ng grade 1 to 10. Bibigyan nyo ba ng ano to? 6 man lamang or 7 man lamang? Ng grade? Well, because kasi medyo bias na tayo ngayon, ano? Dahil may nangyari. So, madali na i-conclude na may failure of security. So, siyempre, failing grade. Failing na yun. Kasi, with all due respect naman sa kanila, palagay ko nag-prepare naman. Kaya lang, yun nga, may direktiba nga na magkaroon ng security plan. Kaya lang, kung nagtitipid, hindi kompleto ang security plan. Oo nga kasi yung isang lumalabas, sir, kaya medyo nag-failure talaga security. Yung ultimo yung CCTV, napansin nyo rin, sir? Oo, yung CCTV, yung parang lalabas yung pulis, tapos makakasalubong niya yung gunman, wala man lang nagsabi sa kanya na, nandiyan sa area mo yung masasalubong mo na. Hindi eh, walang nagsasabi, walang communication. Correct. Tama ka doon. Sasabihin ko nga sana, communication yon. But then again, the equipment nyo, nagtitipid. Kaya nga, ang pananaw nila security nga, malimit, gastos, hindi investment. Pero kung ang pananaw mo investment, hindi ka magtitipid. Para sa ganon, makakasigurado ka na safe and secure in that. Oo nga. Paano, sir? Ano naman po yung may advice sa PNP General na paano po pupunta sila doon, checkin nila lagi yung security, lagi nagmi-meeting every month? Yeah, ang SOSYA. Ginagawa naman yun sa SOSYA, pero hindi SOSYA ang makapagdikta sa kliyente kung ano yung security plan na ibibigay at ilang gwardiya at anong equipment. Ano yun call ng kliyente yun. It is unfortunate na regulatory body nga yung SOSYA, pero wala silang sanction sa mga kliyente. Ang sanction na nila sa security agency. Ngayon, kung ikaw naman halimbawa, nag-present ka ng security survey, sabihin na natin, kailangan may 100 items na dapat gawin yung kliyente, hindi ginawa ng kliyente, kukunin mo pa rin yung kontrata kasi mawawalan ka ng negosyo. Nga. Pag hindi mo kinuha dahil ayaw nilang gawin yung nire-recommenda mong measures to enhance the security, kukuha ng iba na willing. So, business kasi siya Kung mag-i-insist ka sa sinasabi mo dahil professional ka, wala kang makukuha ang kliyente. You're out of business. Yun ang sitwasyon ngayon. Saka parang nakakatakot, General. Ang lapit nila sa NAIA 3. Makikita mo naman sa airport, ibang klase kasi mas stricto doon dahil ibang area ka doon yung land side na open sa lahat, no? Katulad ng parking. Pero pagpasok mo sa terminal building, air side yun. Sanitize ka. Lalo na doon sa pre-departure area. Double ang sanitation doon. Ibig sabihin, double ang checking doon. Kaya kung napapansin mo, minsan, kung mataas ang alert level, pati sapatos, pinatatanggal. Inuhubad. Pati medyas. Yes, baka mamaya sa sol, merong explosives doon o merong deadly weapon doon. So, mas yung airport nasusunod. Bakit kamo?
kasi may international standard. Oo, tama. Under International Civil Aviation Organization, Annex 17 on airport security. International standard yan na dapat sundin ng lahat ng signatory doon sa ICAO. United Nations body yun eh. So may international standard na dapat sundin. Kaya kung papasin, hindi ka basta-basta makakapasok sa terminal ng mga airports. Opo, yung pinaka-immediate na pwede natin gawin, General, guidelines pwedeng baguhin o yung mismong batas talaga may problema? Well, una, maraming tinututukan ngayon ng SOSYA. Isa na rito, yung training ng mga guards. Kaya may proposal na yung SOSYA dito at saka yung ating advisory council para masiguro na properly train ang lahat ng guard na ipopos sa mga kliyente. Basically, ganito lang yung integrated training eh. 2 pieces. Ang phase 1 is classroom instruction. Sa ngayon, classroom instruction lang talaga nagaganap. But how sure are you na naintindihan yung classroom? So dapat may phase 2. Yung phase 2, hands-on training. Gagawin nilang individually yung natutunan sa classroom. Pero bago makapunta sa phase 2, dapat pumasa sila sa comprehensive exam ng phase 1 to check whether they understood. Pag hindi sila nakapasa sa comprehensive exam, they cannot proceed to phase 2. Basically, ganun yung work out natin ngayon together with PNP SOSYA. At saka, General, para ensure tayo na professionally trained bawat i-post natin agad. Opo, at saka, General, chine-check din ng PNP kung updated yung mga gamit din ng mga ng security at saka nung establishment. Well, actually under the law, Republic Act 5487, yung Private Security Agency Law, ang security agency limited lang sa shotgun at saka handgun. Hindi pwede ang 45. 9mm, 38, yun lang. So high-powered, depende yon. Pero with what is happening now in Mindanao, particularly Marawi, tama naman yung direktiba ng ating mahal na Pangulo, i-recall ang lahat ng high-powered firearms. Kasi pero sir, sa Resorts World, wala ho yatang may baril doon. Well, yun nga yun eh. Hindi natin masabing wala o meron. Ang importante doon, dapat produkto siya ng security survey para makapagpagawa ng security plan. But then again, maski na professional yung security provider na security agency, kaya kung di naman susundin yung kliyente, walang magagawa. Yun nga yung dapat na maisulong na yung regulatory body na PNP SOSYA, meron din sanction over the clients na hindi susunod sa basic standard. Kumbaga, General, dalawa ho yung trahedya rito, no? Yung una, na namarel, at saka pangalawa, yung sunog. O dalawa yung aksidente rito. Kumbaga dalawa yung pangyayari to begin with. Okay. General, maraming salamat ho. Ano ang mensahe ninyo? Madagdag ko lang, Dennis. With all these things, no, nag-initiate ang PNP ng meeting ng lahat ng stakeholders sa security. Mamayang hapon dito sa Krame para mapag-usapan ano ang mga dapat pang gawin under existing laws and ano ang dapat palitan. Okay, sana panawagan natin yung mga congressman natin ay manood. Ano naman sila, ina-appreciate nila yung sitwasyon. As a matter of fact, si Congressman Romeo Acop, ang chair ng Committee on Public Order and Safety, nagtawag ng hearing bukas para mapag-usapan nga ito. Tama, sa Kongreso. General, maraming salamat po sa oras po ninyo na binigay mo sa amin. Maraming salamat din, Dennis, sa pribilehiyong binigay mo. Si General Enrique Aika Galang, Chairman ng SOSYA Advisory Council. Marawi siege, tatagal pa raw. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi pa nila tukoy kung kailan nila opisyal na matutuldukan ang kaguluhan sa Marawi City. Ito'y sa kabila ng 3 araw na ultimatum na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit nahihirapan pa rin ang mga sundalo na ubusin ang mga rebelding grupo. Alamin natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Ayaw pa magbigay ng taning ang AFP kung kailan matatapos ang krisis sa Marawi City. Ito'y sa harap ng 3 araw na ultimatum na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte para tapusin ang Marawi siege.
Ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez ng Western Mindanao Command, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para malinis ang lungsod. Pero nananatili umano silang maingat para hindi mahulog sa patibong ng mga rebelde na nais umanong gawing religious war ang krisis sa Marawi para makuha ang simpatya ng mga kapwa Muslim. Kahapon lang, pinaulanan ng bomba ng Philippine Air Force ang natitira pang miyembro ng Maute sa barangay Banggolo, Marawi City. Nagpakawala ang puwersa ng gobyerno ng tigisang bomba mula sa dalawang FA-50 jet fighters alas 11:30 ng umaga. Una rito, nagpaulan rin ng mga bala ang dalawang helicopter gunships ng Air Force na lumikha ng mga sunog sa nasabing lugar. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, layunin ng airstrikes na mapulbos na ang natitirang miyembro ng Maute Group na nagkalat sa lower at upper barangay ng lungsod. Kaugnay nito, tiniyak ni AFP spokesman Brigadier General Resty Padilla na tuloy-tuloy ang clearing operation sa Marawi hanggang sa maibalik sa normal ang sitwasyon sa lungsod. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Simbahan winasak. Viral ngayon sa social media ang video kung saan nakikita ang walang galang na pagsira ng mga armadong kalalakihan sa mga religious statues sa loob ng simbahan na sinasabing matatagpuan umano sa Marawi City. Pinaniniwalaan na parang mauti yata itong mga ito. Kung ano pa ang mga ginagawa ng mga armadong kalalakihan na pinaniniwalaan daw na mauti sa loob ng simbahan, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Kumakalat ngayon sa social media ang video ng umano'y pagwasak at pagsunog ng mga armadong kalalakihan sa isang simbahan sa Marawi City. Makikita sa video footage na binaksak at pinagtatapakan at pinagpupukpok ng mga armadong kalalakihan ang mga estatwa sa loob ng simbahan, habang nagbibiruan at pinupunit ang mga larawan ni Pope Francis. Una rito, kumalat na rin sa social media ang video ni Reverend Teresito Suganov kung saan sinabi nito na mahigit 200 kabilang ang mga kabataan ang bihag ngayon ng Maute Group. Nanindigan naman si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikipagnegosasyon sa mga rebelde at iniutos ang pagpulbos sa mga ito kahit pa madamay ang mga bihag nito. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, update muna tayo sa bakbakan po dyan sa Marawi City. Magbabalita ng live si RH19, June Dimakutak. Lakay. Lakay, nasa ikapang 15 araw na tayo ng Marawi Siege at patuloy pa rin tayo na nakaka-witness rito ng iba't ibang mga istorya ng bawat individuals na nakaka-survive o nakalaya sa ilang araw ding pagkakaipit sa mga bahay-bahay, sa mga gusali na napalaya na since fourth day, no? Hanggang sa ngayon na siyang pinagkakabalahan ng ating mga rescue team na pinapangunahan ng Provincial Crisis Management Committee at ganun din ng CCCH ng MILF ng AJAG at ganun din ng ating AFP at PNP. So libo-libo na yung mga na-freed, Lakay Dennis, at malaki pasalamat ng karamihan. At ang iba ay kapiling na kayong kanilang mga kaanak sa kanilang mga lugar. At libre lahat na yung sasakyan pa uwi kung saan man sila pupunta. At nakakalungkot lamang, Lakay, marami pa rin. Kung marami ang mga napalaya, marami pa rin ang mga nasa loob. Marami pa rin, oo. So, Lakay, ito yung... meron kami pinapakitang video dito, hindi mo siguro makikita, no? Yung video na kumakala sa social media ngayon, Lakay, na parang winawasak ng mga taong ito, yung lahat ng mga religious statues sa loob ng simbahan Katoliko, dahil nakita ko yung poster ni Pope Francis, Ano ba to? May may nag-confirm na mauti ito? Hindi pa? Yes, Lakay, nangyari yan nung ika-4th day
no, ika-4th day, hindi ako nagkakamali, 3rd day, nangyari yan, na pinasok at sinunog yung simbahan na nasa part ng sentro ng Marawi City. Confirm yun, Lakay, na pinasok talaga yan. Yan yung time na dinukot si Father Chito at saka yung ilan sa mga parish workers. No? At saka yung isa sa mga anak ng mga na naabdak, kasamang naabdak, nakausap natin dun sa MSU, Marawi State University, at nakausap natin na talagang persahan silang dinala ng naturang grupo na pawang talagang mayroong daladalang flag na ng ISIS. So yun ang kanyang statement at yung kanilang panawagan na sana'y huwag saktan at huwag patayin dahil wala namang kasalanan ang mga ito dito sa mga Mauti group na ito, Lakay. Okay. Lakay, ngayon ang laking balita nitong nakuhang 52 million pesos kasama ang may cheque pa daw na milyones din. Ano nang latest dito, Lakay? Bago lang, Lakay, katatapos lamang itong press briefing ng military kung saan ay kasama natin yung Philippine Marines, ganun din ng one-authored ng Philippine Army. At kinikwento nga nila kung paano na-recover itong perang ito. Bago naka-recover, nagkaroon muna ng mainitang bakbakan dahil itong kinaroroonan ng naturang pera ay nasa mismong posisyon ng isang machine gun at mga snipers. So, little by little, napasok ito ng ating tropa ng pamahalaan at dito na-discover itong pera na ito na nakalagay sa loob ng isang bahay sa underground at nasa vault, nasa vault ito. At lumantad nga itong pera at kasama itong mga cheque at isang M16 Armalite rifle ang recovered na ngayon ay official na presenta ng AFP sa media. So ito yung pinakaunang pag-presenta officially na i-presenta sa atin itong perang ito, Lakay. 'Di ba? Kahapon ito mga 11 o'clock ito nangyari na recover. Ang dami nang naglalabasan sa social media about dito sa perang ito. But today, yung official na i-present sa atin itong pera. Okay. Marami. Lakay, yung mga cheque, kanino naka-address? Kanino naka-address? Tikom, yung bibig ng AFP dito lang, maging yung tanong natin kung sinong may-ari ng bahay. Tikom ang bibig ng AFP at mayroon silang ongoing investigation dito para hindi ma-preempt at ma-jeopardize yung kanilang ongoing investigation. Mas maayos doon na hindi mo na sasabihin sa media yung mga information na yan, Lakay. Oo. So, hawak na nila ngayon yung mga cheque at saka yung mga pera? Yes, Lakay. Hawak-hawak nila. Bulto-bulto. Na pinasok dito sa conference hall. At bago lamang nilas ito na gordyado ng ating mga authorities. Okay. So, iwanan natin yan dahil iniimbestigahan pa yan. Balikan ko lang ito, Lakay, yung nangyayaring ceasefire. May oras ba to? At saka, anong oras nangyayari yung ceasefire? So far, Lakay, yung pinakaunang ceasefire is naganap nung Sunday, 8 to 12 high noon. 136, more than 136 ang napalaya na dala ng ating mga rescue team palabas. At as of now, wala pang panibagong ceasefire. Dahil yung naganap yung Lakay nung Sunday, under fire pa rin sila. Meaning, sa kabila nung panawagan ng ceasefire, ay hindi tumugon itong ilan sa mga miyembro ng armed group sa loob, sa kabila ng nakausap na nga itong isa sa mga Mauti na naglilid diyan sa looban na nakipaglaban sa tropa. Meron pa rin mga binabaril pa rin itong ating mga nagmamagandang loob na mapalaya itong mga civilians na karamihan ay mga Kristiyanos. Okay. Alam ba ng otoridad, yung pinaka-higher ups ng mga sundalo, especially ng AFP, ang feeling daw ng AFP, lugi sila dito. Kasi ang sabi nila, habang nagsi-ceasefire, parang nagpapahinga yung mga Mauti at sila naman, kaya naman nilang dumire-diretso ng laban. Lakay, yun ang aking particular na clarify kahapon na kami mismo dalawa after ng press con. Kami mismo ni General Galvez na nag-usap. Hinalabit ko siya at hinarap niya ako. Dalawa kami nag-usap. Yun ang sabi ko. Ano ba magiging sistema rito, General?
na kung sakaling magagawa ng ceasefire and then magpapahinga lahat. Sabi niya, hindi. One particular place lang o one particular area lang. Halimbawa, papasok yung rescue team. Doon lang magkakaroon ng ceasefire. Yung iba, continuous ang bombing, continuous ang ground assault ng ground force. Okay, so Ganun, Lakay. paano ang nagiging proseso? Kunyari, isang lugar sa Marawi magkakaroon ng ceasefire. Sino ang magsasabi, may mga emisaryo ba na magsasabi sa mga maute na ditong particular area na to magkakaroon ng ceasefire? Yes, Lakay. Tama ka dyan. Mayroong particular na mga grupo. Ito na nga yung adjunct ng MILF, itong CCCH. Yung mga elders na ito ay proven and tested na respeto nga sila nung unang nagawa itong ceasefire last Sunday. Kaso lang, meron talaga matitigas pang ibang mga ulo ng membro nitong grupo ng kalaban ay pakitik-titik ng sniping rifle dun sa mga lumalabas na mga sibilyan. Kasi delikado kung ganyan, hindi sila masyadong sumusunod. Baka mangyari dyan, mag-declare tayo ng ceasefire sa isang lugar at maraming kukunin at maraming gagamiting tao para i-save yung mga kababayan natin, tapos bigla silang sumugod. Yun ang delikado. Mayroong sistema yung ginagawa ang ating AFP dyan, Lakay. Hanggat papalabas itong ating mga nire-rescue civilian, ay meron ding dumidepensa doon sa likurang bahagi ng mga civilian para hindi pagpaputok itong mga mauti AFG group, Lakay. So ibig sabihin para naka-ready rin sila sa likod? Binabakuran nila yung mga civilians. And then medyo malayo na, yun, sumabog na naman. Andyan din yung continue sa continue the bombing ng at airstrike, itong ating mga eroplano at mga helicopter. Bago lamang nag-exhibition itong dalawang OB-10 Bronco bombers dito at naghulog na naman ng panibagong bomba. At may panibagong sunog na naman dito sa may bahagi ng Bangulo pa rin. So, ito yung mga lugar, Lakay, na naagaw na, nabawi na ng military at iniiwanan na ng tropa. At itong mga pambobombo na ito, friendly fire, para ikangay maitaboy itong mga maute na gustong bumalik din sa mga areas na yan. So, tuloy-tuloy pa rin yung airstrike, dire-diretso pa rin, Tuloy-tuloy na kayo. Kagabi, halos wala kaming tulog. Bakit? Dahil yung chopper napakaingay, nasa bubungan mo lang halos. And then yung artillery fire galing sa 103rd saka yung mortar fires ay talagang tuloy-tuloy, continuous hanggang umaga. Nagpahinga lang ata ng mga bandang alas 7 ng umaga. And then ito na naman, another Bronco OB-10 bomber na naman itong lumilipad sa ere. At ito nakita natin, pressured masyado itong ating AFP dito dahil ang gusto ng Pangulo ay magtatapos na itong Marawi crisis within 3 days. So ito yung pangatlong araw, Lakay, na inaasahan ng Pangulo sa military. But today, ang pinaka-breaking news dito ngayon ay makakaya raw nila ng 3 days. Another 3 days. Another 3 days? Akala ko, ngayon na yung last. Another 3 days, Lakay. So masaya na sana tayo kanina. But so asahan natin na within this week o by Friday or Saturday ay matupad itong mga binitiwang promises ng ating AFP dito sa Marawi crisis na ito, Lakay. Kasi ako kung tatanungin mo ko, mukhang ibang angulo na naman itong perang na natuklasan ng AFP na 52 million. Mukhang marami na naman. Marami na naman ipapaliwanag dito. Tama ka dyan. Kasi after dito, I'm sure magkakaroon ng Senate inquiry ito kasama din dyan yung friendly fire na tumama doon sa mga kasundaluhan natin. 11 yung napatay at 7 yung sugatan. And maalala mo yung first and second day, third day, una nilang pinasok yung land bank. Pinasok din nila yung PND. Yes. Di ba? So marahil ito yung mga perang ito, but hindi natin sinusunod sa ganun, Lakay. Ongoing investigation dito na marahil ay pag-aari na isang mayamang pamilya dito sa Marawi. And then, bakit hindi nakabangko at bakit ganun kalaking pera, So, yan, ang mga katanungang nakalutang sa isipan ng bawat isa dito ngayon, Lakay. Sana, ako'y nakikiisa sa dasal mo na after 3 days, Pero, tatanong ko sana sa iyo, Lakay, anong feeling mo? Magdidire-diretso pa ba? Mukhang matagal-tagal pa. Yan, may bago na naman pala tayong target date after 3 days, no?
Yes, Lakay, totoo kayo. Huwag naman sana, Lakay. Ay, halos magdadalawang linggo na tayo rito. Kaya nga. Na hindi maayos lahat. Kapag andito tayo sa Marawi, hindi maayos lahat. Ang pagkain, since na Ramadan, ay talagang kanya-kanyang luto. Wala tayong gamit na ganun. Pakain-kain na lang tayo na kung ano-ano dyan. Basta may laman lamang yung tiyan. At kayong tulugan. Although ito ay hindi naman reklamo, Lakay. Ito ay pagpapabatid lamang na marami ang nagsasakripisyo dahil sa Marawi crisis na ito, Lakay. Okay. Last na to, Lakay, yung Iligan, yun palang Iligan, pag pupunta sa Iligan yung mga kababayan natin galing ng Marawi, yun Iligan pala ay daanan. Yes, Lakay. Hindi sila doon tumitira, kumbaga dinadaanan lang nila. Iligan City, ito yung syudad sa ibaba ng Marawi City, approaching Cagayan de Oro. So nasa paano na Marawi itong Iligan at 45 minutes to travel lang ito. Napakabilis, napakadali. But nung nagkaroon ng exodus by foot na naglakad yung mga tao dahil sa napaka-traffic, nag-agawan ng lugar, ay umabot ng 6 hours bago ka makarating ng Iligan from Marawi City. So ganun katindi. And even now, talagang matindi pa rin talaga ang traffic. Last Sunday, nagpalabada kami ni Paring Reynolds sa baba, sa Iligan. Halos nahirapan kami makapasok na Iligan sa sobrang haba ng trapiko na kay as in. Mabuting lamang may ibang Philippine Red Cross. Sumabay kami. Bumuntot kami doon at awa ng Diyos sa kalusot kami doon sa nag-iisang checkpoint na yon. So ganun katindi. Ang palabas ng Iligan going to Marawi, medyo okay lang. Wala gaanong problema. Yung papasok. Kasi yung mga bagong napapalaya na mga na-trap na mga civilians, yun ang mga mababa ng Iligan. Okay, so pwede ko na lang sabihin sa'yo, Lakay June Dimacuta, pagdating mo dito sa Maynila, papakapihin na lang kita ng Anli. Sko, grabe yung sitwasyon mo dyan. Yun lang ang kaligayahan namin dito ni Paring Raymond. Kapag kami ay nagkakape, ay ang napakasaya na ho namin. Okay, sige. So, pakisabi na lang, mag-ingat na lang yung mga grupo natin dyan. Mag-ingat kayo, mag-ingat. Walang katapusang pagdadasal ang dapat natin gawin. Yes, Lakay Dennis. Maraming salamat at patuloy tayong nakaantabay sa mga ganapan mula rito sa Ground Zero na patuloy pa rin ang pambobomba na ating naririnig sa kabila ng Ramadan celebration. Mula rito sa Marawi City, RH19, June Dimacuta, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live. Update po yan mula sa Marawi at tungkol dun sa 52 million pesos cold cash at yung mga cheque na nagkakahalaga ng mga milyones. Pinaka-latest po yan. Update po yan mula kay RH19, June Dimacuta. Okay, so much for the bad news. Ito naman, good news po ito. Good news po ito para sa mga motorista. May rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Kung magkano matitipid ng mga motorista at kung ano ang mga kumpanya ng langis na magro-rollback. Alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Matapos ang tatlong magkakasunod na linggo na oil price hike, bawas presyo naman ang sumalubong ngayong linggo. Umaabot sa 55 centavos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 90 centavos naman sa diesel at kerosene. Kabilang sa nagpatupad ng oil price rollback ang Flying B, Petron Corporation, Pilipinas Shell, Sea Oil, Eastern Petroleum, Pinex, PTT, Total at Unioil. Sa report ng Reuters, sinasabing bumagsak ang presyo ng krudo sa 3-week low sa nakalipas na trading dahil sa pangamba sa oversupply. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, babala sa mga nagpapatingin ng kanilang mga mata dyan, ha? Panoorin itong balitang to. Ingat po tayo sa pagpapatingin sa ating mga mata dahil baka bogus o nagpapanggap lang o fake ang optometrist na ating nilalapitan. Tulad na lang ng nahuling fake optometrist na ito sa Quezon City. Kung sino ito at kung bakit maraming naloloko itong lolo na ito. Alamin natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Arestado ng mga tauhan ng District Special Operations Unit ng QCPD ang 68-year-old na lolo na nagpakilalang isang optometrist o isang doktor na sumusuri ng diferensya sa mata.
Naaresto ang fake optometrist na si Amando Duyo Jr. sa loob ng kanyang optical clinic sa Murphy, Cubao, Quezon City habang kaharap ang ilang customer. Ayon kay PSI Ernesto Santos Jr., team leader ng Team Alpha ng DSOU, walang lisensya sa pagiging optometrist. Si Duyo batay na rin sa sertipikasyong inilabas ng Professional Regulations Commission or PRC. Lumalabas sa investigasyon ng DSOU na ang misis ng suspect ang lisensyadong optometrist pero namatay na noon pang 2012. Bukod sa video na kuha ng babaeng pulis na nagpanggap na customer, nasamsam din ng mga otoridad ang computerized eye examination machine, examination lenses, mga salamin at mga resibong ginagamit ng lolo sa operasyon. Kasong paglabag sa RA 8050 o an act regulating the practice of optometry ang kinakaharap ng 68-year-old na lolo na nakakulong ngayon sa kampo. Karingal. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito para sa mga naghahanap ng update kay Pia Wurtzbach at sa kanyang kapatid. Half-brother ni Pia Wurtzbach na si Alexander, tinawag ding sinungaling ang beauty queen. Magbabalita si RH43, si Rocky. Matapos mag-post ng kanyang sama ng loob sa Facebook ang kinakasama ng yumaong ama ni Pia Wurtzbach na si Robbie Asingua, ang kapatid naman nito sa ama na si Alexander ang sumunod na nag-post ng kanyang sama ng loob laban sa beauty queen. Sa Facebook account ni Alexander Wurtzbach, sinabi nito na sa lahat umano ng ayaw niya ay ang sisiraan pa ang kanyang ama na patay na. Ang sinasabi ni Alexander ay ang pagkaka-feature sa life story ni Pia ng drama anthology na Malaala Mo Kaya, kung saan lumalabas umano dito na babaero ang kanilang ama na si Yui Wurtzbach. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Paalala po para sa ating mga opisyal, maging magandang ehemplo ng ating bayan ha. At huwag na huwag pong gagayahin ang traffic enforcer na ito. At kung sino pa ang dapat ay tagapagpatupad ng batas, siya pang nangunguna sa pagbali dito. Sino ang magaling na enforcer na ito at ano nga ba ang kanyang magaling na ginawa? Panoorin mabuti ang report na yan ni RH44, Vien Dacles. Ang tagapagpatupad sana ng batas ay siya namang bumabali sa batas. Pinagpipiestahan ngayon sa social media ang traffic enforcer na ito mula sa Traffic and Parking Management Office or TPMO ng Pasig City matapos na umano'y siya pa mismo ang hindi sumusunod sa batas trapiko. Sa viral video na kuha ng isang Reggie Gekilana, makikita ang isang traffic constable na mas kilala sa tawag na Blue Boys o Blue Buaya ng Pasig na tila ba hinihiyawan ng galit na si Gekilana habang hiyang-hiya naman itong itinatago ang kanyang mukha. Sa post si Gekilana, ipinaliwanag nito ang pinagmula ng kanyang galit na ani ay dahil sa kamuntik-muntikan na niyang mabangga ang naturang enforcer na may initial na J at apelidong Mamuwad. Matapos itong walang habas na nag-counterflow gamit ang minamanehong motorsiklo na may plate number na ND7494. Paliwanag pa ni Gekilana, sa tuwing ang mga motorista ang nakakagawa ng violation ay agad na aaksyon ng mga Blue Boys upang tiketan at kung minsan pa ay kikilan sila. Ngunit tila ba anya palalampasin lamang ang violation kung ang mga tagapagpatupad ng batas ang may kagagawan. Lalo pang uminit ang ulo ng lalaki nang tila ba astang pinagtatakpan pa ng iba pang kabaro si Mamuwad na tila ba walang nais gawing aksyon laban sa kanilang kasamahan.
Samantala, dahil dito, nanawagan na sa mga opisyal ng Pasig Command Center si Gekilana upang sanay maaksyonan at maturuan ng leksyon ang pasaway na traffic enforcer na si Mamuan. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Hay, ito pa isa na namang modus ang dapat po ninyong bantayan. Ito'y dahil maging ang mga bata ay ginagamit na ng mismong mga magulang nito. Makapangikil lamang ng pera mula sa kanilang bibiktimahin. Kahit pa buhay ng mga bata ang maaaring kabayaran. Narito ang modus na ito. Panoorin po ninyo. Report. Nagbabalik si RH44, Vien Daclas. Isa na namang panibagong modus ang umano'y nauuso ngayon sa kahabaan ng Jones Bridge kung saan marami ang naninirahan na sa mismong tabi ng kalsada o sa mismong ilalim ng tulay. Sa kuha ng dashcam ng isang Aeron na panugayan, makikitang maayos niyang binabaybay ang kahabaan ng nasabing tulay hanggang sa sumapit siya sa kabilang dulo nito. At pagsapit niya sa dulo, isang mabilis na tumatakbong bata na umano'y nasa edad 3 hanggang 5 ang bigla na lamang sumulpot mula sa center island ng kalsada na tumatawid mag-isa habang mabagal lamang na naglalakad ang tila ina nito na kalmado pa at walang pakialam sa naturang bata. Mabuti na nga lamang at alertong naitigil agad ni Panugayan ang kanyang sasakyan. Dahilan kaya't nakaiwas siya sa isang posibleng aksidente. Ayon kay Panugayan, ilan umano sa mga magulang na nakatira na sa lansangan ay ginagawa umano sangkalan ang kanilang mga anak sa isang gawa-gawang aksidente upang gawing dahilan para makapangikil ng pera mula sa mga motoristang makakabangga sa mga bata. Dahil dito kaya't nagbabala si Panugayan na maging alisto sa daan upang hindi mabiktima ng mga tulad nitong modus. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Oy, magandang balita po ito para sa mga guro. Saktong-sakto para sa pagbubukas ng panibagong school year. Dahil ilang hakbang na lamang ay maaari nang makatipid sa gastusin ng mga guro para sa mga ginagamit ninyo sa pagtuturo. Magkano ang ibibigay ng pamahalaang subsidy para dito sakaling maisabatas na ito ng tuluyan? Alamin natin sa Good News Report ni RHO9, Sunny Casulia. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang taasan, ang chalkboard allowance na mga guro sa pampublikong paaralan. Sa botong 21-0, naaprobhan ang Senate Bill No. 812 o ang Teaching Supplies Allowance Act of 2017. Sa ilalim nito, mula sa dating 2,500 piso ay itataas sa 5,500 piso ang allowance na ibinibigay sa mga guro bilang panggasto sa kanilang mga school supplies na ginagamit sa pagtuturo. Kabilang na dito ang ginagamit na ballpen, papel, kartulina, pentel pen para sa visual aids at mga pandikit, blackboard, erasers at chalk. Oras na maging ganap na batas, maglalaan ng karagdagang 4 na bilyong pisong pondo ang gobyerno para sa may halos 800,000 pampublikong guro sa bansa. Positibo naman ang mga senador na sa pamagitan nito ay mas lalong magiging epektibo ang pagtuturo ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. At yan ang ating good news para sa MBC Network News. Ako naman, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. ISIS attack! Paano ba sabihin ito? Kasi nakalagay dito, ISIS attack! Oh, ito. Familiar ba kayo sa mga terrorist attacks na inako ng ISIS? Naku po. Ano nga ba ang style ng pag-atake nila kumpara sa ibang rebelding mga grupo? Bakit nga ba sila naghahasik ng takot sa buong mundo? Alamin po natin ang sagot sa mga katanungan yan sa Alam Ba News Report ni RH49, Rita Salonga.
Sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila noong nakaraang linggo, marami sa mga tao ang nagsisigaw na ISIS habang nagkukumahog silang lumabas ng hotel. Ito ang nilinaw ni PNP NCRPO Director Oscar Albayalde nang nagkaroon nito ng press briefing. Hindi pa rin kinukumpirma ng Philippine National Police kung ito nga ay gawa ng isang teroristang grupo. Basta base daw sa CCTV na nakuha nila sa hotel, ay iisa lamang ang gunman na nagpaputok at nagtangkang magnakaw ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng casino chips at sinunog ang sarili nang magkaengkwentro na sila ng kapulisan. Kung maingat ang kapulisan na magbanggit ng pangalan ng kahit na anong teroristang grupo, kaagad namang inako ng ISIS ang nasabing pag-atake sa Resorts World Manila. Mahigit 38 katao na ang patay dahil sa suffocation at may ilan pa ring nasa ospital at kasalukuyang nagpapagaling dahil sa natamo nilang sugat nang magkaroon ng stampede. Bakit ba ang dali para sa ISIS na akuhin ang mga ganitong kaguluhan? May katotohanan ba ang mga ito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga naglilingkod sa pagbabalita. Para sa mga mahilig sumisid. Madalas ba kayong mag-snorkel kapag kayo ay lumalangoy at sumisisid sa dagat? Pero natatakot kayo na baka pasukin ng tubig ang inyong mask? Well, worry no more. Dahil naimbento na po ang full-face snorkel mask. Kung ano ang kaibahan nila sa ibang snorkeling mask, alamin natin yan. O mga maninisid, panoorin ang Newscover Report ni RH44 Bien Dacles. Do you have the fascination of salt water? How about snorkeling? Dahil iniisip mo na mahihirapan kang huminga sa ilalim ng tubig. O kaya naman, hate na hate mong huminga sa pamamagitan ng tubo. Well, this may be just right for you. Ang full-face snorkel mask. Ang bagong imbensyon na ito ang magpapabago ng iyong isip pagdating sa snorkeling. Dahil makakahinga ka na ng husto sa ilalim ng tubig just like on dry land. Tama ang narinig mo, ang full-face snorkel mask ang magbibigay sa iyo ng gills o hasang sa ilalim ng dagat o tubig. Kung kaya't magiging tila isa kang isda na kayang huminga sa ilalim ng tubig. Don't worry na baka magpa-fog dahil may double airflow system ito na identical sa sistema ng ginagamit sa domestic extraction fans. Imposible rin itong pasukin ng tubig dahil equipped ito with soft silicone na magsiseal ng iyong muka, kung saan ang leakage nito ay dinidrain ng drain valve sa pamamagitan ng left hand. Bukod dito, ang top ng snorkel ay highly visible din in order to avoid any collision on the surface. Higit sa lahat, ang full-face snorkel mask ay mayroong adjustable at comfortable elastic fabric strap na madaling higitin sa muka nang hindi nahihila ang inyong mga buhok. At yan ang ating news coverage, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pinutol na ng mga bansang United Arab Emirates, Saudi Arabia at Bahrain ang 36 na taon na diplomatic relations nito sa Qatar dahil sa paniniwalang sinusuportahan umano nito ang terorismo. Sa isang statement, ipinahayag ng Saudi Arabia na prioridad nila ang protektahan ang kanilang bansa laban sa terorismo. Kaya isasara nila ang lahat ng mga borders sa lupa, dagat at airspace patungong Qatar 24 oras. Ipinatupad ang hakbang matapos i-block ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Egypt ang ilang Qatari media. Sa ngayon, tanging ang Kuwait at Oman na lamang ang natitirang kasapi sa Gulf Cooperation Council. Samantala, nagsimula na ang panic buying sa Qatar matapos ang pagkalas ng suporta ng ilang Arab nations. Ilang netizens ang nagpost ng kani-kanilang mga larawan kung saan makikita ang mga estante at chillers sa mga supermarket na halos wala ng mga laman.
Naghakot ang mga mamimili ng mga bigas, gatas at manok na halos pumuno na sa kanilang shopping carts. Itinanggi naman ng Qatari government na sinusuportahan ito at kinakanlong ang extremist groups. Ayon sa Qatari government, walang batayan ang Saudi Arabia, Egypt, UAE, Bahrain, Yemen, Libya maging ang Maldives upang isara ang pinto at putulin ang relasyon sa kanilang bansa. Inakusahan ito ang 7 Arab nations na gusto lang kontrolin ng Qatar na isang paglabag sa kasarinlan ng kanilang bansa. Dahil sa nagaganap na diplomatic crisis, libo-libong OFW ang pinangangambahang maapektuhan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Naging makasaysayan ang Game 2 ng 2017 NBA Finals sa pagitan ng Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers matapos makakuha ng triple-double sina Stephen Curry at LeBron James para itala ang unang beses na nagkaroon ng triple-double ang players mula sa magkabilang koponan sa isang finals game. Ito rin ang nagmarka ng ika-8 finals triple-double ni LeBron James para pantayan si Magic Johnson. Pero sa kabila ng kasaysayang ginawa, hindi pa rin sila naligtas sa tambakang nangyari dahil sa Golden State Warriors. Kaagad naging aggressive ang Cleveland Cavaliers sa pagsimula ng laro para makagawa ng 9-3 run sa unang minuto ng first quarter. Pero naibalik ng Golden State Warriors sa kanila ang pace at nakuha ang lamang sa first quarter sa 40-34. Sa second quarter naman ay lalong pinadikit ng Cavaliers ang laro at pinahirapang makascore ang second unit ng Warriors. Dahil sa buzzer-beating floater ni Kyrie Irving, napababa nila sa 4 ang halftime lead ng Warriors. Pero sa third quarter, nag-pull away ang Warriors at isa-isa nang pumasok ang mga outside shots sina Stephen Curry, Klay Thompson at Kevin Durant, dahilan para lumobo ang kanilang lamang sa 15. At sa fourth quarter naman ay naubusan na ng gas ang Cavaliers at hindi na kinayang makipagsabayan sa kabila ng dalawang magandang isolation plays na ginawa ni Kyrie Irving kay Ian Clark. Nagawa pang matulog ni Stephen Curry sa sideline habang ipinagpatuloy ng Warriors bench ang pagtambak sa Cavaliers. Natapos ang laro na parehong may triple-double sina LeBron James at Stephen Curry. 29 points, 11 rebounds at 14 assists ang ginawa ni James, habang 32 points, 10 rebounds at 11 assists naman ang kay Stephen Curry. Samantala, 33 points, 13 rebounds at 5 blocks naman si Kevin Durant ng Golden State Warriors. Susubukang makabawi ang Cleveland Cavaliers sa paglipat ng serye sa kanilang home court. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi pumayag ang nakababatang kapatid ni Pia Wurtzbach na si Sarah Wurtzbach na hindi resbakan ang kanilang half-brother na si Alexander Wurtzbach. Ayon kay Sarah, nakasalukuyang naninirahan sa United Kingdom at kasamang lumaki ni Pia sa Cagayan de Oro, baka mapahiya si Alexander sa mga pinagsasabi nito laban sa kanilang kapatid. Nagbanta rin si Sarah, nakakalkalin niya ang mga mensahe ni Alexander at ng nanay nito na si Robbie Asingwa sa kanila, at kapag ginawa umano niya yon ay sigurado mapapahiya ang mga ito. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa ating lagay ng ating panahon, maliwalas at mainit ang panahon ang ating mararanasan ngayong umaga sa malaking bahagi ng bansa. Mararanasan din ba natin ang magandang panahon na ito sa buong maghapon? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Dionyo, straight from Panahon TV. Magandang araw Pilipinas, second day na ng school year para sa ilang bahagi ng ating bansa pero hindi sa Mindanao kung saan apektado pa rin ang mga pagbahang dulot ng mga pag-ulan. Magpapatuloy kaya ito ngayong araw? Aalamin natin yan sa forecast ng Pag-asa.
Apektado pa rin ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang katimugang Mindanao. Ang dulot nito maulap na kalangitan na may tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa buong Mindanao, maging sa Central Visayas at sa Negros Island Region. Maging handa at alerto sa posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat at paghulog. At dahil nga ilang araw na nagdadala ng mga pag-ulan ng ITCZ sa ilang parte ng bansa, narito ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa weather system na ito. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at yung isa naman mula sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas sa pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring maranasan ang pagbaha sa mabababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang sama ng panahon o weather disturbance. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang araw sa inyo lahat. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Bago po tayo magtapos, i-check muna natin ating live poll. Ongoing pa rin po ang poll dito pa rin sa DZRH News Television. Ang tanong ay, payag ka ba na ipagbawal na ang lahat ng Pilipino sa lahat ng kasino at hayaang mga foreigners na lang ang maglaro? At sa kasalukuyan, nakikita po ninyo sa inyong mga screens ang paggalaw ng boto ng mga pabor na ipaubaya na lamang sa mga foreigners ang paglalaro sa mga kasino. Gayon din ang hindi naman pumapabor sa ideyang ito. Tuloy-tuloy pa rin na po ang ating kabutuhan, kaya't may chance pa kayong para may pahayag ang inyong opinyon at makialam sa isyu ng lipunan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing.